Magandang hapon po, Mami Camille. Magandang hapon, Kaiser. Bago po tayo mag-umpisa, check lang po natin yung audio at video ng gadget na ginagamit ninyo. Naririnig at nakikita nyo po ba ako? Yes po, Doktora. Yes po. Okay, I hope naturuan nyo po si Kaiser tungkol sa proseso ng teleconsult na ito. Maganda po at maliwanag na dyan sa inyong kwarto. Dyan na lang po kayo sa sofa para kung kailangan po humiga ni Kaiser, dyan na po niya gagawin. Kung magkakaproblema tayo mama sa connectivity, huwag kayong mag-alala. Tatawagan ko kayo agad para mabigyan ng instructions. O sige, so mama, nabasa nyo na ba, naintindihan at napirmahan ang consent form para sa teleconsultation na ito? Opo, Doktora. Mabuti naman po, Mami. Paalala ko lang po no, na ang teleconsultation na ito ay pribado. So, bawal pong i-record or i-video. May mga limitasyon din po siya ha, kasi hindi ko po siya nakikita ng personal or face-to-face. So, magsusulat po ako ha, tulad ng ginagawa ko po ngayon para ma-take down yung notes tungkol sa mga sinasabi niyong impormasyon. Klaruhin ko lang, Mama, well, child consultation po ito, no? Wala pong iniindang sakit si Kaiser? Yes po, Doktora. For well child consult lang po si Kaiser. Wala naman po siyang iniindan sakit. Natatakot lang din po kasi kami sa pandemic. Okay lang po, Doktora, na mag-notes kayo. Okay, mag-check up na po tayo, Mami, ha? So, natimbang nyo na po siya, no? At nakuhanan ng height. Papakunan ko rin po siya ng temperature, pulse rate, tsaka po yung kanyang bilis ng paghinga sa loob ng 1 minuto. Opo, Doktora. Siya po ay 30 kilos, 150 centimeter po, 24 po ang paghinga, 85 ang pulso, 36.7 ang temperature po. Normal po ba yun, Doktora? Yes, Mami, normal naman po lahat. Pakilapit nga po ngayon si Kaiser para ma-examine po natin yung mga mata na niya. Okay. So, Mami, ganito po gagawin nyo, ha? Para makita ko po kung siya ay maputla. Apa. Very good. Okay na po yan, Mama. Okay na po. Titingnan po natin ngayon yung kanyang ilong, no, at tenga. Turn ka nga right and left. Tingnan natin ang tenga mo, anak. Right and left. Right. Very good. Normal naman po. Apa. Very good. Mami, ngayon naman po, pakitaas po yung t-shirt ni Kaiser. I-inspectionin po natin yung kanyang chest, no, at likod. Paakyat pa po. Kung may rashes. Yan. Wala Talikod naman po, Doktora. Talikod. Very good po. Okay, Mami, ngayon naman po, papahigain natin sa sofa si Kaiser. E-examinin po kasi natin ang tummy niya. Pahigain niyo po siya, tapos iakyat niyo po uli yung kanyang t-shirt. At i-focus ang camera sa tiyan. Okay. Kaiser. Sige. Paakyat ang t-shirt, Mama. Paakyat po ang t-shirt. Lumalaki po ba or lumalalim yung kanyang tiyan? Hindi naman po, Doktora. Normal naman po. Okay, very good. Sige, tayo ka na. Upo ka na uli, Kaiser. Mami, yung susunod pong parte, tungkol po to sa mga pribadong parte ni Kaiser, hindi nyo na po kailangan ipakita sa video. Wala po kayong napansing kakaiba sa kanyang ari at sa may puwet? Wala naman po, Doktora. Normal naman po. Okay. Patatayuin ko po siya ngayon, Mami. Ifo-focus naman natin sa kanyang binti. Titingnan ko lang po yung legs ni Kaiser. Tayo Okay, ka nga, Doktora. Kaiser. Tanggalin mo slippers. Takot ako. Very good. Okay, baba ka na uli, Kaiser. Baka mahulog ka pa dyan. Mama, pataas naman yung kanyang t-shirt, pero patatalikurin niyo po siya. Papa-inspect ko po sa inyo yung kanyang spine at pakisalat din po kung diretso at walang masakit. May masakit ba, Kaiser? Wala naman po, Doktora. Normal naman po. Very good. Mami, mukha namang normal lahat ng ating physical examination findings. Pupunta na po tayo ngayon sa pangalawang parte ng ating examination, yung neurologic examination. I-check po natin ngayon ang function ng brain at nerves, no, ni Kaiser. Ngayon naman, Mami, si Kaiser naman ang kakausapin ko, ha? Kaiser, ikaw naman ngayon ang kakausapin ko.
Maari mo bang sabihin sa akin ang buong pangalan mo at kung ilang taong ka na? Ako po ay si Kaiser Rodjan Caranto. Ako po ay 8 years old. Very good. Nasaan ka ngayon? Tsaka sino yung katabi mo? Andito po kami sa bahay. Kami po ni Mami kasama po. Very good. Alam mo na ba kung anong date ngayon? Saturday, October 10, 31, 2020. Very good. Ano naman, naalala mo ba kung anong kinain mo ng breakfast? Egg and rice. Tama po ba, Mami? Opo, doktora. Very good. Anong grade mo na, Kaiser? Maganda ba grades mo sa school? Ako po ay grade 3 sa honor student po ako noong grade 2 po ako. Wow, matalino ka pala. Very good. Taas mo nga yung kanang kamay mo. Hipuin mo naman ngayon yung left ear mo. Ang left ear, pakita mo left. Left ear. 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 Very good, very good. Mami, magpapatulong naman ako ngayon, no, sa second part ng examination. Paki-check po kung yung layo nyo sa monitor at sa screen ay mga 2 feet. I-check po natin yung Doktora. Okay. O sige, Kaiser. Pakitakpan naman yung kaliwang mata mo. Takpan mo nga yung iyong kaliwang mata. Very good. Nakikita mo ba ito? Makikita mo daw yan? Apo, kulay red. Very good. Malinaw ba? Malinaw? Ay, takpan mo. Apo, manilaw. Okay, yung kabilang mata naman, anak. Kabilang mata, Kabilang kanan, takpan mo. Nakikita mo pa rin ba? Apo. Malinaw pa rin? Apo. Very good, Kaiser. Ngayon, magpapatulong tayo kay Mami. Kaiser, lapit ka nga, anak, kasi i-examinin po natin ang kanyang mga mata. Mama, pakihanda na po yung inyong pen light. Okay? Pakihanda na po yung pen light. Up. Okay. So, Kaiser, anak, tingin ka lang sa akin. Tingin na ka Magsha-shine si Mami ng light sa iyong eyes. Mami, ang target po natin ay yung itim, no, sa kanyang mata. Ang tawag po dyan ay pupil. O obserbahan po natin yung response niya, no, sa ilaw. Dapat po liliit yon. Pag hinawakan niyo po yung pen light, Mama, mula sa ilalim para hindi po mahaharangan yung aking view. Okay. Pakigawa na po, Mami Camille. Very good. Kabila na. Kabila po. Very good. Okay. Kaiser, malapit na. Check naman natin ngayon yung galaw ng mata mo, ha? Sige. Anak, wag gagalaw ang ulo, wag gagalaw ang katawan, mata lang. Sasabihin ko sa iyo yung direksyon kung saan gagalaw ang mata. Okay? Ganito ang gagawin mo, parang si doktora. Tingin ako ng kanan, kaliwa, taas, baba, nang hindi ginagalaw ang ulo. Ayan, tama yung ginagawa mo. Okay, ulitin natin, Kaiser. Tingin sa kanan, Kanan dito. kaliwa, taas, baba. Very good. Okay, Kaiser. Ngayon naman, ipapabukas sara ko yung bibig mo, tapos kumagat ka, ha? Say, Okay, open, close ang mouth. Kagat. Sarado. Kagat. Sarado na, kagat. Lapit ka rin. Very good, very good. Mama, pakihanda na po yung inyong cotton buds. Apo. Ang i-check po natin is yung pakiramdam ng mukha ni Kaiser. Mama, so hahagurin po natin yung kanyang, very good, nakasarado na ang mata. Dapat talaga nakasarado mata. Mama, hahagurin nyo dito po sa kanan, kaliwa, sa noo, pisngi, at may bandang panga. Halinhinan po, ha? Apo, doktora. O, sige po. Pikit lang ang mata, Kaiser. Pikit Huwag lang. sisilip. Sabihin mo kung nararamdaman mo, ha? Nararamdaman mo? Apo. Ito. Apo. Pantay? Apo. Akin. Very good. Pantay po ba? Tama po ba? Pantay? Yeah. Opo. Very good. O, sige. Check naman natin ngayon yung galaw ng mukha mo, ha? Kaya mo bang itaas ang kilay mo Itaas ang at kunutin ang noo mo? Very good. Okay. Ngiti ka nga, yung kita lahat ng ngipin. Smile. Very good. O, last na, ipikit ang mata. Mahigpit na mahigpit. Mahigpit. Very good. Okay. Open na ang eyes, anak. Open na eyes. Mami, yung next part, i-check natin ang kanyang pandinig. So, kayo po ay magsasnap ng fingers, no? Apa. Ito check natin, kanan at kaliwa.
Pero dapat nakapikit ka uli, Kaiser. Ituturo mo lang kung saan mo naririnig, ha? O sige, close your eyes. Mama, kung ready kayo, gawin nyo na po. Right. Left. Very good. Mami, pakihanda uli ang pen light. Bibig naman ni Kaiser ang ating titingnan. Sige, very good. Lumapit ka na. Open your mouth, anak. Yan, sabihin mo nga, ah. Very good. Okay. Sabihin mo nga, Kaiser, pa, Sabi mo pa? pa, ta, Ta? Ta. ka. Ka. Very good. Labas mo nga yung iyong dila. Close nila. Mahabang mahaba. Kayan mo iurong kanan at kaliwa. Urong mo, kanan, kaliwa. Urong. Urong mo na. Very good, very good. Mami Camille, pakiakyat naman po ngayon yung mga manggas ni Kaiser para ma-inspeksyon ko po yung mga muscle ng kanyang kamay, ng braso at kamay. Very good. Ayan, ako. Strong ka pala. Iangat mo nga anak ng ganito. O, ganun daw. Open, close ang kamay. Close. Very good, very good. Malakas ka pala. O sige, upo ka na anak. Ngayon naman, iaakit mo yung kamay mo. Gayahin mo si Tita Doc, ha? Ganito. Tapos ipipikit mo ang mata mo. Huwag mo ibababa yan. Bibilang ako hanggang 15. Huwag mo ibababa, ha? O sige, count tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Very good, very good. O, sige, ngayon naman anak, i-check natin yung lakas ng iyong legs. So, yung kamay mo anak, i-cross mo dito sa iyong dibdib. Tapos, tatayo ka ng hindi humahawa. Kaya mo ba yon? O, sige, tayo ka, Kaiser. Tayo lang. Very good. Opo ka uli. Isa nga uli, tayo. Very good. Opo. Very good. O, sige, mama, yung next part, ifo-focus niyo po yung inyong camera kasi kailangan ko po makita ang kanyang paglalakad. Okay? So, lalakad po muna siya ng nakatingkayad. Sige po. Lakad ka, anak. Mami Camille, ngayon naman ang i-check natin yung pakiramdam, no, ni Kaiser. Pakihanda po yung cotton buds nyo, tsaka yung toothpick. Sige, pa-practice muna tayo, Kaiser, ha? O sige, mama, pakipatong mo muna yung toothpick sa braso po ni Kaiser. Very good. Kaiser, yung nararamdaman mo ba? Matulis ba yon o hindi? Matulis. Very good. Yung cotton buds naman po, mama, pakipatong. Very good. Matulis po ba yon? Matulis? Hindi. O Kaiser, ngayon na talaga yung test. Practice lang yon. O sige, pikit ka nga, Kaiser. Mama, sa kabilang braso nyo naman itest para matesting din natin. Matulis o hindi? Matulis. Okay, isa naman po. Hindi matulis. Matulis o hindi? Hindi. Very good. O sige, open your eyes, anak. Buti nararamdaman mo yon. Tayo ka naman ngayon. Tayo, Kaiser. Ilagay mo yung kamay mo sa side. Yan. At pikit ang mata. Steady ka lang, ha? Tingnan natin ang balance mo. Very good. O sige, upo na, Kaiser. Sige. Yung susunod na parte ng examination, second to the last na to, mami. Check natin ang kanyang koordinasyon. O sige, so mama, pareho kayo. Mag-point kayo ng finger na ganito. O sige, Kaiser, ang gagawin mo, hipuin mo yung iyong ilong. Ilong mo muna, anak. Tapos, tatouch mo yung finger ni mami. 5 times, ha? Very good. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Kabilang kamay naman, mama. 3, 4, 5. Very good. Okay, Kaiser, yung next na step, gagayahin mo si Tita Doc, ha? Kaya mo ba itong gawin? Very good. Kabilang kamay naman, kabilang kamay. Very good. May prize ka. Very good, very good. Mami, check naman natin ngayon yung coordination ng legs ni Kaiser. O sige, Kaiser, upo ka nga dyan sa sofa ng naka-side view. Okay, taas mo yung paa mo sa sofa. Very good. Tapos anak, ito kunwari yung heel mo or sakong, tapos ito tuhod mo. Isa-slide mo yung heel mo sa iyong tuhod, pababa ng legs, ha? Sige, yan muna. 2 beses. 1,
Sige, mama siya lang. Huwag niyo siya tulungan. O sige, Kaiser, ikaw na. 1, isa pa. 2, isa pa. 1, 2. Very good, very good. Okay, harap ka na ngayon sa akin, Kaiser. Tatayo ka, tapos lalakad ka, ha? Yung parang model. Ang tawag dito, heel toe walking, no? So, kunwari, ito yung paa mo, Kaiser, nakikita mo ba? Dugtong-dugtong, ha? Lakad ka in a straight line. Dito. Mami, kung hindi niya naiintindihan, paki-demonstrate po, ha? Ganito. Dikit-dikit po yung paa. Yan. Huwag ka hahawak. Okay, last na to, Kaiser. I-check natin yung leeg mo, ha? So, ang gagawin natin, ibebend mo yung iyong leeg, itong iyong chin or baba, papaabutin mo. Na ganon sa dibdib mo. Tapos, sasabihin mo sa akin kung may masakit, ha? O sige, gawin mo nga, Kaiser. Very good. May masakit ba? Naramdaman. Wala po. Very good. Salamat, Kaiser. Salamat rin, Mami, sa tulong ninyo. Normal po, no, ang neurological examination findings natin kay Kaiser. Pati po development niya, tugma po, no, para sa 8 taong bata. Base po yun sa developmental history na nabigay nyo na sa amin, no, ahead of time. Paalala ko lang, Mama, ha, kung meron po siyang mga vaccines na kulang, paki-update po yun. At yung screen time po, ha, paki-monitor. Dapat po naaayon yun para sa edad ni Kaiser. Kaiser, ikaw naman, pag naglalaro ka o may activities ka, mag-iingat, ha? Apo. Para hindi ka madidisgrasya. Apo. At pag lalabas po kayo, no, ng bahay, kailangan po parating naka-face mask at face shield at iiwasan na lang po yung kailangan lang. Okay, so kung may katanungan po kayo, nasa inyo naman ang aking contact number, kontakin nyo lang po ako. At kung may mapansin po kayo, ha, Mama, na pananamlay o kaya humina ang pagkain o basta kahit anong kaiba kay Kaiser, kailangan po siyang ipakonsulta agad. Okay? So, tapos na po yung ating teleconsultation. Salamat po sa inyo. Maraming salamat din po, Doktora. Okay, sir, say thank you and bye-bye, Doktora. Thank you po. Bye-bye po. Bye po, Doktora. Bye-bye. Bye-bye, Mami. Bye-bye, Kaiser. Bye po. Bye-bye po. Si Mrs. Santiago ay nagpatala para sa teleconsultation ng kanyang 5 taong gulang na anak na babae na si Martina dahil sa pag-uubo na may plema at lagnat. Isang paunang proseso ang isinagawa upang malaman kung ang anak niya ay maaari magpatuloy sa konsultasyon. Siya ay binigyan ng schedule matapos itanong ang pangkalahatang datos at kasaysayan ng kasalukuyang karamdaman. Isang pagsanayon ang kinuha bago ang teleconsultation. Pinayuhan ang magulang na ihanda ang mga sumusunod: digital thermometer, pen light, timbangan at medida. Pinayuhan ang magulang na humanap ng isang komportable, maliwanag, maaliwalas at tahimik na silid para sa konsultasyon. Tinuruan ang magulang ng tamang pagkuha at pagtala ng taas at timbang na kailangan sa araw ng konsulta.
Good day, Mami Irina. Kumusta po kayo at ang inyong pamilya? Ako po si Dr. Christine Gutierrez. You can call me Dr. KG. Ako po ay isang pediatrician at ako po yung titingin sa inyong cute na baby dyan sa inyong tabi. Hi, Doc KG. Mabuti naman po kami. This is Martina po. Hi, Martina! Hi, Doc KG. Okay, Mami, narinig niyo po ba ako ng maayos at malinaw? Yes po. Okay. Mami, in case na magka-problem tayo sa internet connection, mayroon po akong numero sa inyong telephone, right? You can call me in case maputol tayo bigla. Yes, okay, Doktora. Okay. Before tayo mag-start, I understand na nag-agree ka naman doon sa consent form natin na nakasulat na okay sa inyo ang teleconsultation natin. Uulitin ko lang po ha, sumasang-ayon ho kayo sa konsultasyon na ito na aking itatala at of course, i-record ko din. Yes, Doc KG. Okay. But you don't have to worry, no? Kasi ang konsultasyon na ito ay mananatiling confidential. Thank you po. Okay. Thank you, by the way, for answering the questions during our initial examination and questions, no? Sa aking kaalaman, si Baby Martina ay nagkaroon ng ubot lagnat for the past 3 days. Tama po, Doc KG. How are you, Martina? Howard? I'm feeling good. Mami Irina, ang gagawin natin ay ganito. I will ask a few questions about Martina's condition, then gagawa tayo ng tinatawag na virtual physical exam kung saan kakailanganin ko ang tulong mo para magawa natin ito. Sige po, Doc KG. Gaano katagal na ang ubo at lagnat ni Martina? Doc, almost 3 days na po at inuubo siya na may kasamang plema. 38 degrees po ang kanyang temperature, pero malakas naman po siyang kumain at nakakapaglaro naman po. Very good. Martina, darling, hi! Is there something painful in your body? May masakit ba sa katawan mo? May masakit ba sa'yo, baby? You answer, Doc KG. Louder? Wala po. Ay, very good. Mommy, aside from the lagnat and the cough or yung ubo, may iba pa bang symptoms siya tulad ng sipon, pagsusuka, pagtatae, o kung kaya kumbulsyon? Doc KG, meron pong sipon si Martina at barado ang kanyang ilong. Okay. Mayroon bang ibang kapamilya, mga kamag-anak ninyo na nandyan na may simptomas katulad ni Martina? Wala po. Mayroon ka bang gamot na naibigay na sa kanya? Paracetamol, Doc, 1.5 teaspoon every 4 hours. At saka po yung mga vitamins niya. Okay, very good. Ngayon pupunta na tayo sa physical exam. Pakiharap nga si Martina sa harap ng computer para makita ko siyang maigi. Okay. Nakuha mo ba ang kanyang timbang at taas? Hindi pa, Doc, pero meron po akong medida at saka timbangan dito. Okay, very good. Kailangan kunin natin ang kanyang sukat at timbang, no? Siguraduhin na, may timbangan kayo dyan, ano? Meron Tama, po. may timbangan. Okay. Just make sure na sa zero siya. Okay, And then, sige. kailangan nakatayo siya ng straight and paki-remove yung kanyang shoes or anything na pwede magpabigat sa kanya. Okay po, sige po. Okay, stand straight. Okay, pakibasa nga ang timbang niya. Doc, 25 kilos po. Okay, 25 kilos. Sukatin naman natin ang height ni Martina. Ikabit ang tape measure or panukat sa dingding natin or sa wall. Okay? Tapos, make sure na walang suot na sapatos o kung kaya tsinela si Martina. Let her stand at make sure yung sakong o yung kanyang heel ay magkalapit. Okay? Opo, Ganyan. okay, Very Doktora. good. Ngayon, siguraduhin din natin na ang kanyang ulo, likod, at batok ay nakadikit din sa dingding. Okay po. Okay, very good. Sukatin, pakisukat nga, tas pakisabi sa akin kung ano yung height niya. Doc, 120 centimeters po. Okay. 120 centimeters. Well, base dito, ang kanyang taas at ang kanyang timbang ay normal para sa kanyang edad. Mabuti naman po. Ngayon naman, kukunin natin ang kanyang vital signs. Martina, Mama will get your temperature, ha? Please make sure you're going to follow Mama. Yes. Martina? Louder! You say yes. Yes.
Okay. Mommy Irina, can you please put the thermometer sa kilikili ni Martina? Tapos pindutin natin yung on button, no? Or yung button dyan. Tapos let's wait na tumunog siya. Tapos once tumunog siya, pakita mo sa harap ng computer kung ano yung kanyang temperature. Doc, 36.7 po. Okay, so 36.7. So ngayon, walang lagnat si Martina. Ngayon naman, kukunin natin ang kanyang pulso. Okay? Kapag kukunin natin yung pulso niya, tingnan mo yung malapit sa hinlalaki or sa thumb niya. Kunin yung dalawang kamay mo, yung sa'yo, kamay mo. Tapos i-feel mo yung pulso dito. Yan, very good. May na-feel ka na parang pulse. Pakibilang natin sa loob ng 1 minuto. Okay? So sabay tayo. Okay, very good. Anong natala mo? 80 po. Okay, so 80. Very good. Let's continue. Ipipiin naman natin ngayon yung kanyang ilong. Pakiharap nga si Martina sa iyong computer. Tapos tinignan ko lang yung kanyang ilong. Okay? Martina, can you face the computer so I can see your nose? Very good, baby. Okay. Wala namang kakaiba sa anyo ng kanyang ilong, no? Hindi rin naman lumalaki ang butas ng kanyang ilong tuwing humihinga. Ngayon, Mami Irina, paki-lift yung nose ni Martina na ganito, tapos kumuha ka din ng light. Pwede naman yung flashlight sa cellphone mo. Okay po. Okay, very good. So, i-lift natin, tapos paki-shine yung light. Paki-lift. Ayan, very good. Okay. Mukhang pansin natin mabuti kung siya ay may sipon. May sipon ba siya? Pakitingin nga, Mami Irina, kung nakikita mo may sipon. Meron po, Doc. Okay, mukhang nakita ko din na may sipon siya eh. Ngayon, tingnan natin ngayon yung kanyang throat or lalamunan. Turuan po natin ang inyong anak na sundin ang iyong gagawin. Magkasabay na buksan ang inyong bibig, tapos sasabihin mo, parang ganito, tapos paki-shine yung light sa loob. Tingnan natin kung makikita. Say, Martina, sabay kayo. Martina, say, Tapos paki-shine yung light. Ayan, very good. Kitang-kita. Isa ba, Martina? Very good. So, kitang-kita natin. Okay, pakisaran ng bibig. Thank you. Ayon sa aking nakita, maayos naman ang kanyang bibig at lalamunan. Ngayon, we will check yung neck o yung kanyang leeg. Okay? Sa maneuver na to, may kita natin kung meron ba siyang bukol or hindi. Okay? Ngayon, tandaan din, di ba parang sa leeg natin, meron tayong muscle na makapal dito. Opo. Kung gamit ang dalawang kamay, okay, pakikapa dun sa harapan ng muscle na yun, pababa. Okay? So, pababa siyang ganyan. Sa harapan ng, okay? Tapos, sa ilalim ng baba. Very good. Tapos, dun din sa ilalim, sa likod pala ng kanyang muscle. Okay? May nakakapa ka bang bukol? Wala naman po, Doktora. Okay. Maraming salamat, no? That's very good. Pupunta naman tayo sa tawag natin respiratory exam. So, bahagi ng pagsusuri ng baga ay ang pagkapa sa dibdib at pagkinig sa pasok ng hangin. Hindi natin magagawa ito ngayon sapagkat ito ay teleconsultation. Sa halip, meron mga ilang katanungan na makakatulong sa ating pagsusuri. Mami, itong mga nakaraang araw, may naririnig ka ba na halak o kaya pagsipol sa tuwing humihinga ang iyong anak? Meron po. Meron pong halak. Tuwing kailan mo naririnig ang halak? Umaga, gabi, o walang tiyak na oras? Napapansin mo ba kung ito ay nakakaabala sa kanyang paghinga, pagtulog, o kung kaya pagkain? Doc, wala namang specific time pero hindi naman po nakakasagabal sa kanyang pagtulog or pagkain. Okay, thank you very much, Mami Irina, for that. Ang aking ibibigay ay buod ng impormasyon at pagsusuri ni Martina. Si Martina ay nag-uubo at naglalagnat sa loob ng 3 araw. Wala naman siyang ibang simptomas maliban sa mga nabanggit. Sa physical examination naman, siya ay may sipon, halak at bahagyang pagbilis ng paghinga. Okay po, Doc. Ayon sa aking pagsusuri, si Martina ay may bronchitis, ngunit ang kanyang mga simptomas ay maaari din maging pulmonya. May gagawin tayo ng mga eksaminasyon tulad ng chest x-ray at complete blood count o tawag natin na CBC upang malaman ang kanyang kondisyon. Okay po.
For now, ipagpapatuloy ang pagbigay ng paracetamol para sa temperature na higit 37.8 degrees Celsius. Hindi pwedeng pakapaka pa, ha? Tapos, ipagpapatuloy ang kanyang mga vitamins. Ugaliin din natin na bigyan siya ng sapat o maraming tubig. Okay ba ito, Mami Irina? Yes po, Dr. KG. Okay. Ngayon, kailangan magpa-schedule ka ulit ng teleconsultation once meron ka ng results ng mga examination na ni-request natin, yung chest x-ray at CBC. Pwede kasi akong magdagdag pa ng karagdagang lunas ayon sa resulta ng pagsusuri o ng examinations. Okay po. At saka, Mami Irina, no, ang reseta ay ibibigay ko sa iyo matapos ng consultation. Ito ay papadala sa iyong email or text message sa iyong cellphone. Mami Irina, naintindihan? Medyo clear naman yung instructions ko sa inyo? Yes, Doktora. Clear naman po. Okay. Okay, pag ganun, pakisagot lang ang ilan sa aking mga katanungan. Anong iyong ibibigay kung may lagnat si Martina? Doc, bibigyan ko po siya ng paracetamol, 1.5 teaspoons every 4 hours. Pag po yung temperature niya ay lagpas 37.8 degrees. Tama. Now, saan mo makukuha yung prescription pagkatapos ng consultation? Sa aking email po or sa text message sa aking cellphone. Kailan po kayo magpapaschedule muli ng teleconsultation? Kapag po meron ng result ang aming exams. Ano ang malapit na ospital sa inyo? Malapit po kami sa PPS General Hospital. Okay, ganito. You have to bring Martina to PPS General Hospital kapag nagkaroon ng mga sumusunod na simptomas. Kunyari, paglala o paglubha ng kanyang ubo, patuloy na pagtaas na lagnat, hirap siyang huminga o kung kayang may kumbulsyon o paghihina at hindi pagkain. Okay po, Doktora. Mami Irina, may tanong ka ba sa bagay na o may mga bagay ka ba na gustong linawin? Wala na po. Ano ang mga panuntunan upang dalhin si Martina sa ospital? Doc, dadalhin ko po si Martina kapag lumubha ang kanyang sitwasyon sa kanyang pag-ubo, hindi siya makahinga, tumaas ang lagnat, nagkumbulsyon or humina sa pagkain. Okay, very good. Huwag po natin kalimutan ang bilin ko at simptomas na dapat nating bantayan. Muli, ipapadala ko ang prescription at laboratory request sa iyong email address o kung kaya sa telephone. Just a reminder ha, give Martina 1.5 teaspoon of paracetamol every 4 to 6 hours for temperature higher than 37.8. Kailangan din ipagpapatuloy ang pagkuha ng kanyang temperature every 4 hours. Pwede namang punasan ang iyong anak ng basang bimpo tuwing may lagnat. Tapos, painumin din natin siya ng maraming tubig. Tandaan ang mga panuntunan upang dalhin sa ospital si Martina. Okay po, Doktora. Nilista ko rin po ang inyong mga billing. Alright, good job, Mommy. Thank you very much, Mommy Irina. And bye, Martina! Bye, Doc KG! Bye, Doc! Oh, mag-iingat kayo, ha? Mag-ingat din po kayo, Doc. Bye-bye! Maging mapanuri at mabusisi sa mga detalye sa tuwing nagsasagawa ng teleconsultation. Mabuting ipaulit ang mga tests upang makasiguro kung may pag-aalinlangan. Maaari ding tanungin ng paulit-ulit ang guardian at pasyente tungkol sa mga bilin at mahahalagang detalye bago matapos ang konsultasyon. Isa ito sa mga paraan upang maging ligtas at effective ang inyong teleconsult.
Hi, Mami Ana! Hi, Jillian! Kamusta po kayo? Magandang hapon po ulit, Dr. Bernabe ito. Malinaw po ba ang dating ko dyan? Ang audio, pati po ang video? Opo, doktora. Malinaw naman po. Okay. Mami Ana, nasa akin po ang inyong cellphone number ha. Kung sakaling maputol po ang ating pag-uusap, tatawagan ko po kayo ulit. Sige po, doktora. Bago po tayo mag-umpisa, sisiguraduhin ko po lang po na sumasang-ayon po kayo sa virtual consultation na ito. Natanggap ko po sa email ang inyong pinirmahang consent. Uulitin ko lang po na ang nakasaad po doon ay bawal po kayong mag-record ng kabuuan o anumang bahagi ng ating virtual consultation. Hindi rin po kayo maaaring kumuha ng litrato o i-upload ito sa anumang social media account. Malinaw po ba iyon? Opo, doktora. Naiintindihan ko po. Yun lamang po, may limitasyon ng ating virtual consultation. Mamaya, sasabihin ko po kung maaari or nararapat niyo pong dalhin si Jillian sa pinakamalapit na ospital upang ma-examine siya ng mabuti. Okay po? Okay po, doktora. Maliwanag po. Okay. Tuwing sa ating pagpapatuloy ng konsultasyon, maaaring lumingon po ako sa kanang bahagi ng screen, no? Dahil po ako po ay magsusulat ng inyong record. Okay lang po ba yon? Okay po, doktora. Okay. Sige, pinahanda ko po sa inyo ang timbang niya at ang kanyang tangkad. Paki-ready na lang po mamaya, pati na rin po yung gamit na para sa eksaminasyon tulad ng thermometer at pang BP. Meron po kayo niyon, di ba? Opo, doktora. Nakahanda na po lahat. Salamat po, Mrs. Cruz. Kamusta naman po si Jillian ngayon? 4 na taong gulang na nga ba siya? Opo, doktora. 4 na taong gulang na po si Jillian. Si Jillian po ay nagtatae. Kailan pa nagsimula ang kanyang pagtatae? Nagsimula po siyang magtae kahapon, 2 beses po. Matubig. Gaano kadami ang kanyang pagtatae? Mayroon bang dugo sa kanyang dumi? Kada pagtatae niya po, mga 1 tasa. Wala naman pong dugo ang dumi niya. Okay. Mayroon po bang ibang sintomas tulad ng paglagnat o kaya naman pagsusuka? Noong 1 araw po, nilagnat at nagsusuka po siya. Sa bahay po, meron po bang similar na sintomas tulad ng kay Jillian? O di kaya may ibang sakit? O kaya na-expose sa COVID-19 o nagkasakit ng COVID-19? Wala naman po, doktora. Okay, Mami Ana, kamusta po si Jillian ngayon? Nakailang pagtatae na po siya at meron po bang masakit sa kanya? Yung pagtatae niya po, medyo matubig pa rin, pero may kunting buo-buo na. Nakatatlong tae po siya sa araw na ito. Okay, matamlay po ba siya? O may gana ba siya sa pagkain? Hindi naman po siya matamlay, naglalaro nga po siya ngayon. Kahapon po, biskwit at tubig lang po ang kinain at ininom niya. Ngayong araw po, medyo bumalik po ang gana niya sa pagkain. Normal naman po ang pag-inom niya ng tubig. Kamusta naman po ang kanyang pag-ihi? Normal naman po ang pag-ihi niya. Ngayong araw po, 2 beses po siyang umihi. Madami naman po. Maraming salamat po sa inyong pagsasalaysay, Mrs. Cruz. Ulitin ko lang po Si Jillian po pala ay 3 araw nang may sakit. Nagsimula sa sinat at pagsusuka. Tapos sinundan ng pagtatae. Kahapon, 2 beses siya at ngayon naman 3. Pero kahit 3 beses ngayon, sinabi niyo po na bumubuo na ang kanyang dumi. Tsaka napansin ko, masigla siya at naglalaro, may gana na rin sa pagkain, maganda rin ang kanyang ihi, no? So mukha namang maganda ang kanyang kondisyon sa ngayon. Tama po ba ito? Tama po, doktora. Salamat po. Nakuha niyo po ang kanyang timbang at sukat ng kanyang tangkad? Opo, doktora. Ang timbang niya po ay 23 kg at ang tangkad niya po ay 105 cm. Okay. Base sa kanyang timbang nung nakaraang konsultasyon natin, siya ay 23.5 kilograms. Pero kapag ipa-plot ko, normal pa rin. Kanya lang bumaba ito ng kalahating kilo. Pero ang kanyang tangkad ay mataas naman. Actually, tumangkad siya, no?
base dito sa aking pagpa-plot. Okay? Hingin ko lang po ang tulong nyo para sa pulse rate niya, ha? Okay. Itaas nyo lang po yung kamay ni Jillian. Kapain nyo po yung pumipintig na bahagi ng kanyang kamay. Sabihin ko po kayo sa inyo kapag simula na, ha? Okay, ready po. Okay na po. Ano lang po ang bilang ninyo? 82 po. 82. Ngayon naman po, Jillian, lapit ka ng kaunti. Bibilangin ko ang kanyang paghinga at oobserbahan ko ito, ha. Maari mo po bang itaas ang kanyang damit? Okay, normal din naman po ang kanyang paghinga at wala pong hirap sa paghinga. Okay? Sabi niyo po, meron po kayong thermometer dyan. Paari po niyo po bang kunin at kuhanan siya ng temperature? Okay po daw. Ilan po ang nakuha niyo, Mami? 36.5 po, Doc. Ngayon po, check-in lang po natin yung kanyang capillary refill time. Ilapit nyo lang po yung kanyang daliri sa camera. Jillian, lapit ka lang ng kaunti, ha. Tapos po sa loob po ng 5 segundo, tatanggalin nyo po yung inyong daliri. Pe-press nyo lang po yung kanyang kuko, ha. Okay po. Bilang po tayo sa isang loob ng 5 seconds. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Release po. Okay, bumalik naman po yung kanyang kulay sa loob ng 2 segundo. Salamat po, Mami Ana. Hi, Jillian. Lapit ka ulit sa camera. Kamusta ka? Kamusta ka daw? Okay lang po. Meron bang masakit sa'yo, Jillian? Wala po sakit. Okay. Mami Ana, titingnan ko lang po ang kanyang mata, ha. Pakibaba lang po para po makita ko. Okay, mapula naman po. Ayos naman po. Jillian, pakibuka mo nga ang iyong bibig at pakilabas ang dila. Sabihin mo, ah. Okay, very good, Jillian. Salamat. Mami Ana, wala naman po siyang... Okay na, Jillian. Wala naman po siyang sipon at nakikita ko rin na moist o basa ang kanyang bibig. Okay? Mami Ana, maaari mo rin po bang ilapit ang kanyang tenga sa camera? Medyo side view lang po ng onte. Pakihawi po ang buhok. Okay, salamat po. Maayos naman din po. Mrs. Cruz, maaari mo po bang ihiga si Jillian? Pagkahiga, itutupi ang kanyang tuhod, gagamitin po ang 4 na daliri upang pisilin ang 4 na bahagi ng kanyang tiyan, sa sikmura, sa kanan, kaliwa at sa bandang baba. Tapos po, tatanungin niyo po si Jillian kung meron pong masakit sa kanya. Maaari po ba yon? Okay po, Doktora. Sige po. Higa ka muna. Itataas niyo po ang kanyang damit, ha, para po ma-examine po natin maigi. 4 na daliri po sa gitna. May masakit ba, anak? Okay. Sige, Mami, mukha naman pong wala talagang masakit at masigla po si Jillian, ano? Okay, Mami. Maaari niyo po bang ilapit ang kanyang braso at kamay? Gusto ko lang po ito makita. Lapit niyo po sa camera. Okay po, ang kanyang kamay. Lapit niyo po. Ayan. Sige po. Ayos naman din po, Mami. Sige, Jillian, upo ka na. Mrs. Cruz, nakita natin na bumaba ang timbang ni Jillian ng kalahating kilo. Ito ay katumbas ng 2% weight loss sa kanyang timbang. Pero base sa inyong salaysay at pagtutulungan sa paggawa ng physical examination, wala naman po siyang signs ng dehydration at mukha rin pong masigla siya
nakakainom at nakakakain, at nakakaihi ng tama. Salamat naman po, doktora. Si Jillian po ay may acute gastroenteritis. Hindi naman po kailangan ng antibiotics. Pero para mapigilan din po natin ang kanyang dehydration, maaari nyo po siyang bigyan ng ORS or Oral Rehydration Solution. Isang sachet, itutunaw nyo po sa isang basong tubig o 200 ml. Ibibigay ito kada pagtatai niya. Maliban po rito, bibigyan nyo rin po siya ng zinc na 20 mg per 5 ml. 5 ml po o isang kutsarita, isang beses sa isang araw sa loob ng 14 days o 2 linggo. Huwag po kayong mag-alala, Mami Ana, papadalan ko po kayo ng reseta sa email. Okay? Tuwing kailan nyo nga po bibigyan siya ng ORS? Kada may pagtatay po, 200 ml po ang ipapainom namin sa kanya. Tama po ba, doktora? Oo, tama naman. Pero oobserbahan mo pa rin siya sa loob ng 5 araw. Magpo-follow up kayo sa akin after 1 week. Pero sa loob ng 5 araw, dapat obserbahan mo kung magpapatuloy ang kanyang pagtatae, babalik ang pagsusuka, paglalagnat, o kaya hihina sa pagkain, pagkatamlay, at hindi iihi sa loob ng 6 na oras. Ito ang mga senyales na kailangan mo siyang dalhin sa pinakamalapit na ospital. Ano nga ba ang pinakamalapit na ospital dyan sa inyo? Kapag lumala po ang kondisyon niya, dadalhin ko po siya sa malapit na ospital, sa PPS Medical Center po. Doktora, ano pong pwede ipakain sa kanya? Kailangan niya pong kumain na masustansyang pagkain at kung maaari, lutong bahay muna po ang ibigay niyo kay Jillian upang makasigurado tayo sa kalinisan nito. Ganun po pala. Sige po, lutong bahay na lang po ipapakain namin sa kanya. Salamat po, Salamat Dok. din sa inyo. O Jillian, iinumin mo ang ibibigay sa'yo ni nanay Opo, doktor. Okay. Bye Jillian. Bye-bye Mrs. Cruz. Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye po, Okay, Dok. salamat Thank din you sa po. inyo. Ingat po. Bye. Yun na po. Salamat po. Recording stop.